Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 18, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Senator Tito Soto itinutulak ang pagsasagawa ng mandatory random drug testing sa Senado. Pagulong Ferdinand Marcos Jr. wala pang komento sa pagbibitiw ni NBI Director Jaime Santiago. NAPOLCOM ipinag-utos ang pagbaliktad sa ipinatupad na reshuffle ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa ilang matataas na opisyal ng PNP. OBP dinipensahan ang pagbiyahe sa Kuwait ni Vice President Sara Duterte. Bilang naman ng mga Pilipino na nakaranas ng gutom bumaba sa nakalipas na 3 buwan batay sa isang survey. Sa atin namang Metro News, lisensya ng rider na sumayaw ng nakatayo sa motorsiklo, sinuspinde ng LTO. Sa ating Science and Technology News, pinakamalaking science museum sa Pilipinas binuksan sa Parañaque. Sa atin namang lifestyle news, sa baybayin, tampok sa light display sa harap ng Cultural Center of the Philippines. Sa ating music trivia, taong 1973, nanguna sa US Billboard Hot 100 ang isa sa mga awitin ni Diana Ross. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, 75 years old na lalaki sa China gustong hiwalayan ng kanyang asawa matapos ma-in love sa isang AI-generated na babae online. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad ang posibleng madagdagan ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ang kada litro naman ng diesel ay maaaring matapisan ng 80 centavos hanggang piso. Posible rin ang 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos na rollback sa presyo ng kerosene. Itinuturong dahilan ng oil price adjustment ngayong linggo ay ang pagbaba ng demand sa diesel at pagtaas naman ng demand sa gasolina. 774 Balita Ngayon. Formal lang nagpadala ng liham si Senate Minority Leader Tito Soto kay Senate President Francis Escudero na humihiling ng pagsasagawa ng mandatory random drug testing sa Senado. Kasunod ito ng ulat na paggamit umano ng marijuana sa loob ng mismo ng Senado. Ayon kay Soto, layon ng pagsasagawa ng mandatory random drug testing na panatilihing drug-free ang mataas na kapulungan. Inihag pa ni Soto na sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Senate President noong 2018 ay nakapagsagawa na ng isang mandatory random drug testing sa Senado. Gobyerno naman malaki ang matitipid sa pagtulong ng pribadong sektor sa flood control. Conde Batak sa report. Naniniwala si Senate Majority Leader Joel Villanueva na makakatipid ang pamahalaan sa pagtulong ng pribadong sektor na solusyonan ang problema sa baha sa Metro Manila. Kaugnay nito ng voluntaryong cleanup sa mga ilog at waterways na libreng iniaalok ni San Miguel Corporation President Ramon Ang sa pamahalaan para maresolba ang pagbaha sa mga lugar tuwing may habagat at bagyo. Ayon kay Villanueva, kilala niya si Ang na palaging may batayan
ang mga solusyong binabanggit at kumonsulta rin ito ng mga eksperto. Sakali anyang maraming tulad ni Ang natutulong sa pamahalaan ay tiyak na may lalaan sa ibang mahalaga at mapapakinabangan na proyekto ang pondong para sana sa flood control. Pinayuhan naman ni Villanueva na makipag-ugnayan sa pamahalaan ng mga private sector upang matiyak na ang disenyo o efforts na gagawin para sa flood control ay naaayon sa master plan. Umaasa ang mambabatas na sa pagkakataong ito na binuksan ni Pangulong Bongbong Marcos sa problema sa flood control projects at sa inaasang pagtulong ng pribadong sektor ay ganap na matutugunan na ang matagal na problema. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma naman ng Malacanang na nagsumiti na ng resignation sa National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa ngayon ay wala pang komento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagbibitiw ni Santiago. Sa liham na ipinadala ni Santiago kay Pangulong Marcos, nakasaad ang kanyang irrevocable resignation na agad magiging epektibo sa oras na may maitalaga ng papalit sa kanya. Inihiyag din ni Santiago na mayroong mga detractor na interesado sa kanyang posisyon at gumagawa ng mga hakbang upang madungisan ang kanyang reputasyon. Matatandaang itinalaga ni Pangulong Marcos bilang NBI Director si Santiago noong June 14, 2024. Samantala, Presidential son Vincent Marcos, pangungunahan ng bagong Youth Movement Group. Detalye po yung hatid ni Chanel Salazar. Pinangunahan ni Presidential son at bagong Pilipinas Youth Chairperson William Vincent Marcos ang opisyal na paglulunsad ng bagong Pilipinas Youth Hub kasabay ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2025. Ayon kay Vincent Marcos, layo ng bagong Pilipinas Youth na suportahan at palakasin pa ang kakayahan ng kabataang Pilipino na maging maaasahang lider sa hinaharap at magdulot ng pagbabago sa kanilang komunidad. Ilan sa mga nakalatag na proyekto ang Youth Voters Registration Hub, bagong Kabataan Academy para sa leadership training, film screenings at sports tournament. Nariyan din ang mental health caravans, anti-bullying seminar, community cleanups pati na rin ang kompetisyon gaya ng songwriting, spelling contest at support programs para sa mga out-of-school youth. Tanawagan din ng Batang Marcos ng suporta mula sa gobyerno, pribadong sektor, NGOs hanggang sa paaralan at komunidad para matiyak na maging matagumpay ang mga programa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Alas 6:47 na po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinag-utos ng National Police Commission na NAPOLCOM ang pagpapawalang bisa sa ipinatupad na reshuffle ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa ilang matataas na opisyal ng PNP kamakailan. Sa isang resolusyon, pinababalik ng NAPOLCOM si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang Deputy Chief for Administration at si Police Lieutenant General Bernard Banac bilang Commander of the Area Police Command o APC Western Mindanao. Bukod kina Melencio at Banac, ipinag-utos rin ng NAPOLCOM ang paggalaw ng posisyon ng 11 pang opisyal ng PNP. Ayon sa NAPOLCOM, hindi dumaan sa NBank ang pinakahuling appointments na ginawa ni Torre. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang 18 Police Regional Directors ng PNP kay Torre at sa PNP Chain of Command. Sa nilagdaan nilang Manifesto of Support, iginit na 18 Police Regional Directors ang kasalukuyang liderato ng PNP ang naging daan para umangat ang kapabilidad ng mga personnel. Bumilis ang police service at nagpatatag sa bawat miyembro ng pulisya na naging daan naman para sa mas malakas at mas responsive na police organization. Samantala, 40 bilyong pondo sa proposed 2026 national budget. Welcome sa AFP. Narito ang balita mula kay Angel Garcia. Malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines ang 40 billion pesos na nakalaang pondo para sa panukalang 2026 national budget para sa kanilang revised modernization program. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang naturang pondo ay hindi lang basta numero sa papel, kundi patunay ng determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang soberenya sa gitna ng tumitinding tensyon, partikular na sa West Philippine Sea.
Idinagdag pa ni Padilla na malaking tulong ang pondo ito para sa mas mabilis na pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept na magpapalakas sa kakayahan ng AFP sa lupa, dagat, himpapawid at cyberspace. Sinabi pa ni Padilla na sisiguraduhin ng sandatahang lakas ang bawat piso sa pondo ay kanilang gugugulin ng may transparency at malinaw na layunin upang mapanatiling handa ang ating puwersa sa pagbabantay sa karagatan, pagtatanggol ng teritoryo at pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan. Sa kabuuan na abot sa 430.87 billion pesos ang pondo para sa defense sector sa 2026 national budget kung saan 13.72% na mas mataas kumpara sa 378.89 billion pesos na inilaan noong 2025. Kabilang dito ang 40 billion pesos na naklaan para sa AFP Modernization Program. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Didepensahan ng Office of the Vice President o OBP ang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa Kuwait. Ayon sa OBP, layo ng pagpunta ni VP Sara sa Kuwait na malaman ang kalagayan at mga isyong kinakaharap ng mga Pilipino roon. Iginiit ng OBP na mahalagang aktibong nakikilahok si VP Sara sa mga Pilipino abroad bilang parte ng kanyang mandato na magsilbing kinatawan at tagapagtanggol ng kanilang kapakanan. Nanindigan din ng OBP na tumatalima ang Vice Presidente sa lahat ng regulasyon at batas upang masiguro na naaayon sa batas at nakatuon sa kanyang responsibilidad bilang public servant ang kanyang presensya abroad. Nilinaw din ng OBP na walang pondo ng bayan na ginamit sa ng pangalawang pangulo sa ibang bansa. Samantala, tiniyak naman ni VP Sara na ipagpapatuloy niya ang mga legal na proseso upang mapalaya ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, PR at ad agencies at mga artista na nag-iendorso ng online gambling dapat maparusahan. Grace Mariano sa detalye. Iginiit ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah Eli San Fernando na maparusahan ang public relations at advertising agencies, gayon din ang mga artista na patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Bukod dito ay pinapatanggal din ni San Fernando ang mga malalaking billboard at advertisement sa social media at telebisyon patungkol sa online gambling. Ayon kay San Fernando, walang saysay ang paglilinis ng payment channels kung tuloy-tuloy pa ring iniengganyo ang publiko na magsugal. Paliwanag ni San Fernando, kapag artista o influencer ang nag-iendorso, ay nagpapadala ito ng maling mensahe na ang pagsusugal ay isang simpleng libangan lamang kahit ang totoo ay winawasak nito ang mga buhay at pamilya. Git pa ni San Fernando, ang walang habas na promotion ng isugal ay hindi dapat gawing normal sa mass media at digital media, lalo na kung ang target ay kabataan at vulnerable sector. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. 8 minuto bago alas 7 ng umaga, bumaba naman ang bilang ng pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom sa nakalipas na 3 buwan. Sa second quarter 2025 survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS, nakasaad na hindi bababa sa 16.1% ng pamilyang Pilipino ang nakaranas ng involuntary hunger. Bumaba ito ng 3.9 points mula sa naitalang 20% noong Abril. Nakasaya din sa survey na 12.8% ang nasa moderate hunger at 3.3% ang nakaranas ng severe hunger. Samantala, naitala naman ang pinakamataas na bilang na nakaranas ng gutom sa Metro Manila at Visayas na kapwa mayroong 21.7% na sinundan ng Balance Luzon na may 15.3% at Mindanao na may 9.7%. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:53 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, pinatawan ng 90-day suspension ng Land Transportation Office o LTO
ang lisensya ng isang rider na nag-viral matapos tumayo sa kanyang motorsiklo at sumayaw habang nakatigil ang trapiko sa isang pampublikong kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, pinadalhan na rin ng show cause order ng rider alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugisin ang mga pasaway na motorista. Sa show cause order ng LTO, inaatasan ng rider na magpaliwanag kung bakit karapat-dapat pa rin itong magmaneho at hindi dapat patawan ng maximum penalty na revocation ang kanyang lisensya. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang ating update sa foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 73 centavos. Nasa 66 pesos and 11 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 78 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 12 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Hihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi August 17, 17, 26, 2, 28, 57 at 54, kung saan walang nanalo ng 363 milyon, 258,633 pesos and 20 centavos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 4, 22, 44, 34, 30 at 33, kung saan walang nanalo ng 84 milyon, 961,245 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Sa ating Science and Technology News, sa pinakamalaking science museum sa Pilipinas, binuksan na sa Paranaque. Detalye mula kay Rosemay Miranda. Rosemay. Opisyal nang binuksan sa publiko ang pinakamalaking science museum sa bansa ng Mindspark na nag-aalok na higit sa 100 interactive exhibits na idinisenyo upang paigtingin ang pagkamausisa sa agham, teknolohiya, engineering at mathematics. Pinangunahan ni Education Secretary Sani Angara ang paglulunsad nito noong 12 ng Agosto na tinawag itong Playground for the Mind at hinikayat ang mga mag-aaral na isalin ang kanilang curiosity bilang innovation na maaari makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ang 9,000 square meter facility na matatagpuan sa Ayala Malls Manila Bay sa Paranaque ay nagtatampok ng 30 themed rooms at hands-on learning zones mula sa walkthrough model ng puso ng tao hanggang sa mga artificial intelligence-powered robotics demonstration. Kasama sa iba pang mga atraksyon nito ang functioning hospital laboratory, malalaking anatomy display, live insect life cycle exhibit at mga interactive na lugar na sumasaklaw sa bubble science, fire safety, engineering design at gemology. Nag-host din ang museo ng mga guided tour at mga programa na nakatuon sa science, technology, engineering and mathematics o STEM para sa mga paaralan at organisasyon sa buong bansa. Ang Mindspark na binuo ng Philippine Amusement and Entertainment Corporation ay layong umakma sa classroom learning at magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipinong siyentipiko. Naniniwala si Education Secretary Angara na mahalaga sa pambansang pag-unlad ang pag-invest sa mga kabataan, kung saan binanggit niya bilang isang halimbawa ang nalikha ng high school student na si Aizen Gabriel Francisco na nakatulong sa mga magsasaka at nagpalakas na lokal na ekonomiya. Ang eco-friendly na solusyon nito laban sa Kokolisa pest sa Basilan. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, baybayin tampok sa light display sa harap ng Cultural Center of the Philippines. Detalye po ihatid sa atin ni Mika Fardo. Mika. Sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa, pinailaw ng Cultural Center of the Philippines o CCP ang iconic facade nito na nagtatampok sa kumikinang na salita sa baybayin. Ipinasilip ng CCP sa kanilang social media post sa mga larawan ng tanghalang pambansa
na may isang palet ng mga ilaw kasamang baybayin ng salitang wika na nakaproject sa harapan nito. Ayon sa CCP, binibigyang diin nito kung paano natatangi ang sistema ng pagsulat ng Filipino sa ating lokal na wika. Makikita rin sa display ang mga kulay mula sa watawat ng Pilipinas at logo ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN dahil ngayong buwan din ng Agosto ginugunita ang National Heroes Day at ang pagkakatatag ng ASEAN. Masisilayan ng publiko ang display sa harapan ng CCP mula August 15 hanggang August 31, mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ako po si Miko Fajardo ng DWWW 774, Rosamate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, taong 1973, nanguna sa US Billboard Hot 100 ang isa sa mga awitin ni Diana Ross. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 18, taong 1973, nanguna sa US Billboard Hot 100 ang awiting Touch Me in the Morning ng American singer and actress sa si Diana Ross. Ang awiting Touch Me in the Morning ay isinulat ni Ron Miller at Michael Masur na nirelease ng Motown Records noong May 3, 1973 at kabilang sa fourth studio album ni Ross na may kaparehong titulo. Ito ang ikalawang solo number 1 ni Ross kasunod ng Ain't No Mountain High Enough noong 1970. Ang Touch Me in the Morning ay naging pinakamatagal na napabilang na chart-topping song ni Ross na tumagal hanggang 1980 o sa loob ng 21 linggo. Maliban sa US Billboard Hot 100, nanguna rin ang Touch Me in the Morning sa US Adult Contemporary at US Cashbacks Top 100 noong 1973. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Thank you, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman balitang kakaiba, 75 years old na lalaki sa China. Gustong hiwalayan ang kanyang asawa matapos ma-in love sa isang AI-generated na babae online. Ayan, alamin natin na detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Hindi ako ito, ha? Oo nga, akala ko nga ikaw Doc Justin Pero alam mo, munti ka na rin. Isang lalaki sa China ang nabiktima ng artificial intelligence o itong tinatawag nating AI, makaran siyang ma-inlove sa isang AI-generated online model. Ayon sa isang ulat, nakilala ng 75-year-old na si Zhang ang AI-generated female avatar habang nagbabrowse siya sa social media. Para sa mga pamilyar sa digital avatars, malatagad na AI lang ang babae pero dahil hindi pamilyar si Zhang sa AI, ay nakala nitong totoong babae ang kausap niya online. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang lumalim ang pagka-obsess ni Zhang sa kanyang online girlfriend na umabot pa sa puntong gusto niyang hiwalayan ang kanyang misis para mailaanan niya ang lahat ng kanyang oras sa kausap niyang avatar. Dahil umabot na sa posibleng hiwalayan ng kanilang mga magulang, umagitna na ang mga anak ni Zhang at ipiniliwanag sa kanya kung ano ang AI at hindi naman talaga nag-exist sa tunay na buhay ang kanyang kausap. Nako, oo. Yan talagang malaking problema sa AI. Challenge ngayon sa AI. Kung tutusin, maganda intensyon ito para maging madali ang trabaho at productivity, no? Correct. Pero ginagamit talaga rin ito ng mga, sabi mga sasamang loob. Oo. Tsaka, High-tech na rin sila, Darlene. correct, nag-a-adjust din sila, Doc Justin, Nag-a-adjust din. Nag-a-adjust din sila sa panluloko. Oo. Tsaka yun nga, sa isang pamilya, Doc Justin, siguro dapat din nating bantayan yung ating mga nakatatanda, mga lolo at Yes, lola vulnerable. na techie, di ba? Syempre, hindi naman talaga sila ganoon ka-familiar sa mga ganitong bagay. Baka mamaya, yun na nga, katulad nito, nahuhumaling sa AI, akala totoong tao. Yung wala pa nga ang AI,
Darlene, yung simpleng friend request lang ng profile picture na Oo. foreigner eh. Correct. Yung kapitbahay namin dati, tuwan-tuwa. May kachat daw siyang foreigner. Nang tinignan namin yung profile picture, mukha ni dating President, US President Barack Obama. Ayun lang. Oo. Kaya ingat talaga no sa social Oo. media. Tapos naghihingi na ng GCash. Nako po, O ng, yan, number padala one na red sa, flag. money Oo. transfer. Mm. Ingat kayo kasi kala nila dito, yun, madali daw kasing Yung ano utuin. pa naman, yung mga Yung lolo't ibang lola walang natin, alam dyan. maawain, di ba? Maawain. Pag sinabi na may sakit yung kanitong kaanak, Oo. baka pwede mo kong tulungan. Siyempre, Correct. di ba? Nagbibigay din talaga. Kaya sana isa rin ito sa tutukan ng gobyerno, ano? Kasi na papag-usapan na yung online lending, mga Sugal, e-games. oo. Ito kasi na AI, talaga Darlene, sa amin yung sa mga law school, mayroon ito ng elective subject, no? AI and the law, na kailangan maging criminally liable kung Oo. sino yung mga creators nito kasi nga ginagamit na. No? Pero medyo mahirap pang Tukuyin, ang, or parang habulin, no? habulin ng liability. Yun. Anyway, ingat na lang tayo mga kanyosek. Mas maganda pa doon tayo kay AI. Ano pa, sasaya pa ang buhay mo, Doc Justin, Yun ang ano? kilala ko ngayon, AI de las Alas eh. Sige, ako, si Doc Justin, just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. At ito, bago tayo matapos sa ating balitaan, banggitin ko lang ang ating katanungan ngayong araw po ng Lunes sa ating opinion mo, opinion ko. Pabor ba kayong ibalik ang mandatory random drug testing sa mga empleyado ng Senado o sa lahat ng government officials? Ulitin ko po ang ating katanungan, pabor ba kayong ibalik ang mandatory random drug testing sa mga empleyado ng Senado o sa lahat ng government officials? So mamaya po no, sa ating pagbabalik, himay-himayin po natin ang ating katanungan ngayong araw po ng Lunes. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, August 18, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.